What's up mga kaibigang aso? It's me again, Penny. So ayan, may nagtanong sa atin kung ano daw tips ang may i-share natin paano makapag trabaho dito sa Japan. So tips, ano bang tips na pwede kong i-share sa inyo? So based sa aking experience, nung ako'y bago ako nag-apply, meron na akong working experience sa Pilipinas. Ano din yun, sa electronics company din. So manufacturing company yung aking kumbaga experience. Nasa 5 years yung aking experience na yon, and isang company pa lang. And then after nun, ang ginawa ko ay nag-aral ako ng Japanese language muna. Yan, nag-aaral muna ako ng basic language, and may bayad yun guys ha. Ayan. Then mga ilang buwan din akong tumagal sa pagninihongo class. Tapos ayun, syempre, college graduate, so laging namang requirement, pero pwede din namang high school grad. So, wala namang kaso kung ikaw ay high school grad or kung ano man. Kasi maraming iba't ibang klase ng visa ang pwedeng mong makuha. Depende sa qualification mo. So, kung hindi ka college graduate or nasa high school level ka, meron namang mga TITP or yung mga trainees visa. O kung ikaw naman ay college graduate or siguro yung hindi nakatapos ng college pero nakapag-college, undergrad. Ayan, may mga SSW siguro, ganyan. Then, kung mataas naman yung qualification mo, may engineer's visa. Marami pang klase ng visa. Kaya, huwag kayong mawawala ng pag-asa. And then, yun nga, language. And then, yun, tsinaga-tsaga ko lang talaga mag-attend ng Nihongo class. Tapos, napa-line up tayo sa interview, and sunod-sunod na kumbaga kung ano yung ipinapapasa ng agency, pinasa ko kagad on time, ganyan. Dapat may mga passport na kayo, mga ganung bagay. So ayun lang may i-share ko sa inyo. So huwag kayong panghinaan ng loob kung gusto niyo magtrabaho dito sa Japan. Basta tiyagain nyo lang at soon nandito na rin kayo. Bye.